Kapag usapang pangangalakal at kultura, pahirapan ng gaya ng mga mayamang babaeng Arabo. Hindi lamang sila naglalagay ng mga hadlang sa negosyo at kultura, kundi binabalikan din ang kahulugan ng paglalakbay na may estilo. Mula sa pangunguna ni Sheikh Hamoza para sa mga matapang na kababalaghang panahon tulad ng Bugattis, Lamborghini, Aventadors, at kanyang kahangahangang mga custom na privating jets na nagkakahalaga ng 500 milyon, kasama ang marangyanyang yate na Al-Usal, hanggang kay Prinsesa Amira na kanyang flying palace, isang Airbus A380 na nagdadala sa kanya sa pinakamahalagang destinasyon sa buong mundo. Bawat ari-arian nila ay nagsasalaysay ng kasaysayan ng kapangyarihan at prestihiyo. Subalit hindi rito nagtatapos. Maliban sa royalty, alamin kung paano ginagawang glamoroso ni Huda Kattan ang bawat paglalakbay para sa kanyang global na imperyo ng kagandahan, patunay na hindi mo kailangang magmay-ari ng totoong royalty para mabuhay ng parang reyna. Sa video ngayong ito, tayo ay babahagi sa mundo ng mga mayamang babaeng Arabo. Ibubunyag ang kanilang mga gawi sa pagbiyahe ng jet, marangyang pagsasanay, at ang mga pambihirang paraan ng pagpapamayani sa mundo. Sumama sa amin habang lusubin natin ang luho ng mundo ng paglalakbay sa pamamagitan ng perspektiba ng elite na Arabo. Si Sheikh Hamoza bint Nasser, isang tagapangarap, philanthropist, at icon ng fashion, ay isa sa pinakamalaking impluensyal na personalidad sa gitnang silangan. Bukod sa kanyang pampublikong gawain, si Moza ay namumuhay ng hindi pangkaraniwang at marangyang buhay sa paglalakbay. Kabilang sa kanyang pinakamahalagang ari-arian ay ang Al-Usal, isang yate na may habang 123 metro na pinangalanan alinsunod sa futuristikong lungsod ng Qatar. Ang palasyong lumulutang na ito ay nagtatampok ng heliport, maraming swimming pool at mga interior na karapat-dapat sa isang royalty. Kasunod nito ay ang Katara, isa sa pinakamahal at pinakamalaking mega yacht sa mundo na sinasabing pag-aari ng emir. Na may habang 124 metro, isang heliport, at sari-sariling palapag na maaaring mag-accommodate ng hanggang 35 bisita at 90 miyembro ng kahanihan, ang Katara ay nagkakahalaga ng higit sa $400 milyong na Amerikano. Sinasabi ng mga tsismis na ang pamilya Al-Thani ay may hawak na ilang mga super yachts, bawat isa ay isang palasyong lumulutang sa karagatan. Si Al-Mirkab ay isa sa pinagkagastusan na super yacht na nagkakahalaga ng $300 million. Ito ay may 10 marangyang suite para sa mga bisita, isang sinehan, isang pool, at maging isang helipad, nagbibigay ng isang kakaibang karanasan sa paglalakbay, sa paglalayag sa Mediterranean o sa pag-host ng eksklusibong mga okasyon. Ang mga yacht na ito ay sumisimbolo ng finik ng luho. Nakita si Sheikh Hamoza na nag-i-enjoy ng pribadong mga bakasyon at opisyal na mga biyahe sa kaginhawahan na hindi maipapantay sa loob ng maraming mga super yacht na ito. Sa mga biyahe sa ere, hindi nakakuripot ang pamilya ni Sheikh Hamoza. Ang kagalang-galangang flota ng Qatar ay may iba't ibang mga pribadong jet mula sa Gulfstream G650S hanggang sa mga pasadyang mga eroplano ng Boeing. Bukod dito, ang kasikatan ni Sheikh Hamoza ay umaabot din sa sektor ng ere. Noong 1977, itinatag ng Royal Family ng Qatar ang Qatar Amiri Flight, isang eksklusibong airline na naglilingkod lamang sa mga miyembro ng Royal Family at mataas na opisyal ng gobyerno. Ang flota ng kumpanya ay kasama ang tatlong napakalalaking Boeing 747-8s, kasama ang iba pang mga eroplano ng Airbus na dinisenyong may advanced na teknolohiya, maluluwag na mga lounge, pribadong mga suite at mga opsyon ng gourmet na pagkain. Ang mga jet na ito ay nagsisigurado na bawat paglalakbay, maging ito para sa mga state function, philanthropic missions o personal na kasayahan, ay magiging kasing luho ng destinasyon.
Sa lupa, ini-enjoy ng pamilya ni Sheikh Hamoza ang isang kamanghamanghang koleksyon ng mga sasakyan ng luho, kabilang ang Mercedes-AMG 6X6, Rolls-Royce Phantom, Lamborghini Centenario Coupe at Roadster, LaFerrari Aperta at Coupe, at mga Bugatti tulad ng Devo, Veyron at Chiron. Ang mga sasakyang ito ay higit pa sa simpleng mga paraan ng transportasyon, kumakatawan ng prestihiyo at kapangyarihan. Kilala sa kanyang chic at sophisticated na estilo, nagdadagdag ang presensya ni Sheikh Hamoza ng isang karagdagang layer ng elegansya sa mga high-performance na sasakyan na ito. Ang kanyang pagiral ay pinopersonify ang isang kaharian ng luho at elegansya. Kaya tara, agad nating tuklasin ang pinagmulan ng mamahaling real style na ito. Si Sheikh Hamoza bint Nasser ay ipinanganak sa Al-Khor, Qatar noong 1959. Mula sa kilalang pamilya ng Qatar, siya ay anak ni Nasser bin Abdullah Al-Misnad, kilalang leader ng oposisyon sa politika ng bansa. Noong 1977, ikinasal si Sheikh Hamoza kay Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, isang pagkakaisa na gumawa sa kanya bilang bahagi ng pamilyang royal ng Qatar. Nang si Sheikh Hamad ay umupo bilang emir noong 1995, si Sheikh Hamoza ay hindi lamang lumitaw bilang konsorte, kundi bilang isang makapangyarihang personalidad sa kanyang sariling karapatan. Ang kanyang pamilya ay may malawak na yaman, dahil ang Qatar ay may isa sa pinakamataas na GDP per capita sa mundo. Bilang matriarka ng pamilya Al Thani, siya ay may impresibong portfolio ng mga ari-arian. Bukod dito, siya ay isang pandaigdigang icon ng fashion, nagpapakita ng mga natatanging disenyo mula sa mga pangunahing designer mula sa iba't ibang bansa, pinagsasama ang tradisyonal na estetika ng Qatar sa makabagong haute couture. Walang personal na taga-disenyo, patuloy na pinapanatili ni Sheikh Hamoza ang isang stylish na elegansya na nagsasalamin sa kanyang rafinadong panlasa. Ang kanyang wardrobe ay may kilalang mga tatak tulad ng Chanel, Hermes, Ralph at Russo, Stefan Roland, Jean-Paul Gaultier at Valentino. Si Sheikh Hamoza ay may sariling natatanging estilo. Palaging nagtutugma ng kanyang distinctive turbans, elegante alternatibo sa hijab, sa kanyang mga kasuotan habang nakikipag-ugnayan sa mga royal at pinuno ng mundo. Ang fashionista na reyna ay malinaw na nagpapakita ng kanyang dominasyon sa pagpapansin. Ngunit ang impluensya ni Sheikh Hamoza sa mundo ng moda ay lampas sa nararanasan. Dala ang mahigit 630,000 mga tagasunod sa Instagram. Siya ay naging isang social media celebrity sa kanyang sariling karangalan. Ang walang kapintasan na panlasa at puno ng pakikisig na pamumuhay ni Sheikh Hamoza ay pinasisilaw ang mga tao sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, samantalang siya ay sumasalamin ng klasikong sofistikasyon. Si Sheikh Hamara naman ay may dalang dinamikong at palaban na paraan sa kanyang marangyang mga paglalakbay. Sheikh Hamara bint Mohammed Al Maktoum. Mula sa mararangyang yate hanggang sa haute couture ng mga designer, binabago ni Sheikh Hamara ang konsepto ng mga biyahe para sa mga nasa elenhiyo. Ang kanyang paglalakbay ay pinapanyari ng kasaganahan, tradisyon at wagas na sofistikasyon na nabubuhay sa isang katunayan na karamihan ay pangarap lamang. Siya ay nakakaranas ng kahangahangang yaman na nagkakahalaga ng $40 billion mula sa kanyang pamilya. Ang malawak na yamang ito ay nagmumula sa umaasenso at makapangyarihang ekonomiya ng Dubai, na sinusuportahan ng mga ari-arian, turismo at langis. Pero paano ito nagsasalamin sa kanyang pamumuhay habang nasa biyahe? Ating masusi ng kilalanin. Ipinanganak sa dakilang angkan ng Al Maktoum, sanay si Sheikh Hamara sa kasaganaan. Mula sa kanyang mga paboritong personalisadong pribadong jets hanggang sa mga pamamalagi sa pinakasikat na resort sa buong mundo. Ang kanyang estilo ng paglalakbay ay umaalimbukay ng sofistikasyon. Para kay Sheikh Hamara,
Ang pagbiyahe sa ere ay hindi lamang pagdating mula sa A hanggang sa B, kundi isang karanasan na kataliwa. Madalas, siya ay nagbiyahe sa mga jets ng kanyang pamilya na may kasamang modernong Boeing 747 at Gulfstream G650. Ang mga jets na ito ay may personalisadong mga loob na kumpleto sa mga gold-plated na aksesoryo, maluwang na lounges at mga pribadong kwarto. Kapag hindi nasa ere si Sheikh Hamara, malamang na siya ay nasa isa sa mga mararangyang yate ng kanyang pamilya. Ang pamilya Al Maktoum ay may-ari ng ilan sa pinakamalalaking sasakyang pandagat sa mundo tulad ng Dubai na may habang 162 metro. Isa sa pinakamalalaking yate na naipatayo kailanman na nagkakahalaga ng higit sa $400 bilyon. Ang palasyo ay may ilang helipad, isang spa sa loob at kahit isang sinehan. Bilang isa sa pinakamalalaking at pinakaluho na barko sa mundo, ang flotante na kastilyo na ito ay naglilingkod bilang tamang paligid para sa maraha at magarang pamumuhay ni Sheikh Hamara. Sa kanyang nakapangingilagang puting fatsyada at elegante perfil na aerodinamiko, ang Dubai ay lubos na nakakabighani sa unang tingin. Sa loob, bawat detalye ay maingat na nilikha, nagtatampok sa marangyang mga interior na pinagtatambalan ng ginto at mga komplikadong mosaiko. Ang yacht ay may 7 mga deck ng purong kasaganaan, nagbibigay ng di maihahambing na kaginhawahan para sa hanggang 100 paidsan mga bisita at tauhan. Ang mga kapansin-pansing amenidad nito ay kinabibilangan ng isang marangyang atrium, isang pool na may salamin na sa ibaba, helipad, luho na spa at kahit isang pribadong submarino. Gayunpaman, ang marangyang koleksyon ng mga kotse ni Sheikh Hamara ang nararapat na pagtuunan ng pansin. Ang kanyang piniling koleksyon ng mga sasakyan ay isang patutuo ng kanyang walang kapintasang panlasa. Bawat sasakyan, isang obra maestra ng inhinyeriya at disenyo, ay sumasalamin sa kanyang personalidad. Sophisticated, elegant at powerful, siya ay may ilan sa pinakamahal at kinamanghang mga sasakyan sa mundo, tunay na nararapat sa estilo ng pamumuhay ng isang prinsesa. Isa sa mga paborito niyang sasakyan ay isang Bugatti Chiron na nagkakahalaga ng $3 milyong. Sa gisag ng bilis at inobasyon, ang Chiron ay isa sa mga pinakamahalagang ari-arian ni Sheikh Hamara. Istrukturado upang magkasundo sa kanyang personal na estetika, ang sasakyang ito ay hindi lamang isang sasakyan kundi isang ekspresyon ng kanyang napakalaking kayamanan at kapangyarihan sa mundo. Isa sa kanyang mga ari-arian ay isang kumikinang na Rolls-Royce Phantom na pinersonal na pinturahan sa isang kulay rosas, binili sa halagang $858,000. Nakilala sa kanyang di maihahambing na kasaganaan, ang Phantom ay may bituin ng bubong at detalyadong mga artisinal na nagpapataas sa bawat biyahe. Susunod ay ang Lamborghini Aventador Gold, ang pinakamahalagang sasakyan sa kanyang koleksyon na may kahangahangang presyo na $7.5 milyong. Sa mga sandali na nagpapairal ang bilis at damdamin, hinahanap ng Sheikh Hamara ang tago sa kanyang Lamborghini Aventador. Eleganteng, mabilis at maingay, ito ay kumukuha ng pansin kung saan man ito magpunta. At hindi natin maiiwasang banggitin ang pinipong Mercedes-Benz G63 AMG, paborito ng royalty. Isang pangunahing bahagi sa mundo ng mga SUV ng luho, ang G-Wagon ay nagtatambal ng tibay at elegansya na perpekto para sa mga urbanong biyahe pati na rin sa mga pakikipagsapalaran sa disyerto. Lumabas mula sa labis na mundo ng Sheikh Hamara, papasok sa isa pang kaharian ng tunay na elegansya. Ang Prinsesa Fahda bint Fahla Al-Hitlain ay kumakatawan sa isang natatanging kombinasyon ng kasanayan at kayamanan sa kanyang mga paglalakbay. Prinsesa Fahda bint Fahla Al-Hitlain, kasaganaan, prestihyo, kadakilaan, mga salitang sumasagisag sa buhay ni Prinsesa Fahda bint Fahla Al-Hitlain, isang kasapi ng kilalang pamilyang royal ng Arabyang Saudi.
Ngunit anong itsura ng luho sa mundo ng isang prinsesa ng makabagong panahon? Sumama si Fahda sa royalty nang maging asawa siya ng Haring Salman bin Abdul Aziz Al Saud, ang kasalukuyang monarka ng Arabyang Saudi. Bilang reyna konsorte, siya ay may mahalagang papel sa royalty. Bagaman nananatiling may kakaibang mababang profile kumpara sa ilang kanyang kapwa. Bagaman tahimik sa kanyang pribadong buhay, hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang impluwensiya at pag-access sa mga pribilehiyo ng tunay na kayamanan. Ang kayamanan ng Royal Family Saudi ay walang katulad dahil nasa isang tinatayang nitong yaman na higit sa 1.4 trilyon dolyar. Sila ay isa sa pinakamayamang mga pamilya sa mundo. Ang malaking bahagi ng kayamanang ito ay nagmumula sa mga malalawak na reserba ng langis ng kaharian, pinamamahalaan ng Saudi Aramco, ang pinakamahalagang kumpanya sa mundo. Ang kayamanang ito ay nagbibigay daan sa isang buhay ng napakalaking kadakilaan. Mga tunay na kasal, pribadong isla at kahit buong mga lungsod ay abot nila. Ang Prinsesa Fahda bilang reyna consort ay nasisiyahan sa lahat ng itong kasarinlan at higit pa. Ang buhay ng Prinsesa Fahda ay isang tela na binubuo ng pinakamahusay na mga sinulid ng luho. Ang kanyang mga paglalakbay ay nag-aalok ng isang silip sa mga pribilehiyo ng mga royals. Magagawi man sa mga eksklusibong destinasyon sa Europa o maglayag sa mga asul na tubig ng Mediterranean, ang kanyang paglalakbay ay kamangha-mangha. Nagsisimula tayo sa mga yate. Kilala ang royal family ng Saudi Arabia sa kanilang kamangha-manghang palya ng super yate. Ang mga palasyong ito sa ibabaw ng tubig na may helipads, mga pool at mga sosyal na suite ay nag-aalok ng perpektong takasan para sa Prinsesa Fahda at kanyang pamilya. Isipin ang paglalayag sa karagatan sa isang sasakyang pandagat na kapantay ng pinakamahusay na hotel sa mundo sa laki at kahanga-hangang anyo. Ang super yate ng Serene na tinayang nagkakahalaga ng $500 bilyon ay pag-aari ng Prinsipe Mohammed bin Salman. Ang kahanga-hangang barkong ito ay may helipads, game rooms, isang underwater viewing area at indoor sea water pool. Ang yate na Prinsipe Abdulaziz na may habang 482 paa ay may mga sosyal na suite na kayang mag-accommodate ng 64 bisita at isa pang kahanga-hangang sasakyan at nariyan ng mga pribadong jet. Ang pamilya ay mayroon ding pribadong eroplano, kabilang ang isang Boeing 747-400 na sinadyang ginawang kamukha ng isang lumilipad na palasyo na may mga opulenteng detalye at mga accessories na may gold plating. Ang hinahangad na transportasyon ng Prinsesa Fahda ay walang iba kundi isang lumilipad na palasyo, may gold-plated accessories, pribadong suite at mga pagpipilian para sa gourmet na pagkain sa 40,000 talampakan. At siyempre, ang koleksyon ng mga kotse. Ang pagkaligayang sa luho ng pamilya ng Sultan ng Saudi Arabia ay maliwanag sa mga sasakyan at aksesoryo na kanilang pag-aari. Sila ay mayroong koleksyon ng mga dekalidad na mga kotse tulad ng mga Mercedes Jeeps, Rolls-Royces, Lamborghinis at Bentleys. Mula sa mga Rolls-Royces na limitadong edisyon hanggang sa elegante at personalisadong mga modelo ng Mercedes-Benz, ang pamilya ng Prinsesa Fahda ay mayroong isang flotang magdadala ng inggit sa alinman sa mga entusyasta ng mga kotse. Ang kanilang mga sasakyan ay dinisenyo ng mga detalyeng may pangginto at mga natatanging mga feature, nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa mahalagang metal na ito. Ang mga sasakyang ito ay hindi lamang paraan ng transportasyon. Sila ay isang pahayag ng estado at kapangyarihan ng pamilya. Lumilipat mula sa kaharian ng kagandahan ng mga biyahe ng Prinsesa Fahda. Ngayon ay tinitingnan natin ang estilo ng pamumuhay ng biyahe na kapantay na marangya, ngunit tiyak na moderno naman ng Prinsesa Amira Al Tawil. Mula sa mga oasis sa disyerto hanggang sa mga kosmopolitang lungsod,
Ang estilo ng biyahe ng Prinsesa Amira Altawil ay isang magaling na leksyon sa kasalimuotan. Hindi lamang siya naglalakbay, siya ay lumilikha ng mga karanasan na pinaghalo ang tradisyon, glamour at pakikipagsapalaran. Bagamat hindi ipinanganak sa isang pamilya ng sultan, ang kanyang buhay ay nagbigay sa kanya ng isang mahalagang pagsulong nang magpakasal siya sa Prinsipe Al-Walid bin Talal, isang miyembro ng pamilya ng sultan ng Saudi Arabia at isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Sinasabing 8 beses na mas mataas ang net worth ng Prinsipe Saudi Al-Walid kaysa sa King Charles ng United Kingdom. Ang pag-aasawa sa pamilya ng sultan ay naging isang mahalagang yugto sa buhay ng Prinsesa Amira na nagpakilala sa kanyang sa internasyonal na palabas kung saan agad siyang nakilala sa kanyang talino, kagandahan at trabahong pangkawanggawa. Kahit matapos ang pagwawakas ng kanyang kasal sa Prinsipe Al-Walid noong 2013, nananatili pa rin na isang kilalang personalidad sa mga internasyonal na bilugan si Prinsesa Amira. Sa sumunod, siya'y muli na nakakita ng pag-ibig ng ikasal kay Khalifa bin Buti Al-Muhairi, isang mayamang negosyante mula sa Emirato noong 2018. Ito ay nagpatibay pa ng kanyang posisyon sa mundo ng kasaganaan at impluwensya. Ngayon, tatalakay naman natin ng kaunti ang mga numero. Bagaman ang eksaktong halaga ng kanyang kayamanan ay pribado, tinatayang nasa 20 milyon ito mula sa mga investisyon at partnership. Kapiling ang yaman ng kanyang asawang si Khalifa na inaakalang nasa bilyon-bilyon, ang mag-asawa ay pumapanhik ng pamumuhay na sumasagisag ng kasaganaan. Ang pagtungo ni Prinsesa Amira sa mga biyahe ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa kanyang koleksyon ng mga premyadong sasakyan hanggang sa kanyang walang kapantay na panlasa sa mga pribadong eroplano, bawat paglalakbay niya ay isang leksyon ng kasaganaan. Pinahahalagahan ni Prinsesa Amira ang pinakamalusog na mga bagay sa buhay at hindi mawawala sa koleksyon niya ng sasakyan. Ang kanyang garage ay may laman ng ilan sa pinakaaasam-asam na sasakyang mundo. Kasama na dito ang isang magandang Rolls-Royce Phantom, isang sasakyan na hindi na kailangang ipaliwanag. Dahil sa mga kamay na ginawang interior at katahimikan nito, ang Phantom ay isang sumisimbolo ng kasalukuyang panahon. Para kay Prinsesa Amira, ang sasakyang ito ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay isang pribadong santuwaryo sa mga gulong. Bagaman kilala ang Rolls-Royce Phantom sa malambot at magarang anyo nito, ang modelo ni Prinsesa Amira ay nagsasalin ng kasaganaan sa ibang antas sa mga detalyeng ginto ng 24 karat na may halagang mga $450,000. Ang Bugatti Veyron, elegante at tinatayang halagang $3 billion, ay itinuturing na isa sa mga pinakamabilis na sasakyan sa mundo, na umaabot ng isang kasamang takdang bilis na lampas sa 250 milya bawat oras. Bukod dito, pinahahalagahan ni Prinsesa Amira ang pagmamaneho ng Mercedes-Maybach S650, kilala sa kanyang hindi mapantayang kaginhawahan at advanced na mga katangian na nagbibigay sa tamang balanse ng kasaganaan at inobasyon sa lahat ng okasyon. Kapag hinahanap ang bilis at damdamin, pumipili ang prinsesa ng Lamborghini Aventador at Ferrari Portofino, mga supercar na hindi lamang nagbibigay ng mahusay na takbo, kundi napahahanga rin sa kanilang elegante disenyo at malalakas na makina. Gayunpaman, hindi limitado sa mga sasakyan ang kanyang marangyang karanasan sa paglalakbay. Dahil para sa mga mahahabang biyahe, pinipili niya ang mga pribadong jets tulad ng customized na Boeing 747-400 ni Al-Walid na nagiging isang tunay na lumilipad na mansyon. Mayroong dining room, conference room at kahit isang throne room. Ang espesyal na loob ng Boeing 747 ni Al-Walid ay nagpapakita ng pagiging kagalang-galang ng prinsesa. Sa kanyang mga flight, siya ay nag-e-enjoy
sa mga marangyang kapaligiran na ito, kasama ang personalized na serbisyo na tumutugon sa kanyang mataas na mga pamantayan, tiyak na bawat sandali ay isang regal at natatanging karanasan. Sa paanuman, narito ang hininga ng flota ni Prinsipe Al-Walid, ang Airbus A380. Kinikilala bilang Flying Palace, ang eroplanong ito ay nagtataglay ng kahangahangang kasaganahan. Isipin ang paglipad sa kalangitan sa isang eroplano na may mahabang spiral na hagdang, maraming living areas at maging isang pribadong concert hall. Oo, narinig mo ng tama, isang concert hall sa kalangitan. Gayunpaman, hindi dito nagtatapos ang kasaganaan. Ang jet na ito ay nag-aalok ng higit pa sa maraming pahingahang kinasasakupan ng mga marangyang tahanan, gaya ng isang totoong sized hammam steam bath at isang kamanghamanghang wellness area para sa mga bisita, kasama na ang malaking monitor na nakapatong sa sahig na nagbibigay daan sa mga pasahero na masilayan ang tanawin sa ibaba. Ang isang conventional na meeting room na may malawak na glass table na gumagana bilang isang malaking touchscreen ay bahagi rin ng eroplanong ito. Bukod dito, mayroon ding kabuuang 5 malapalasyong suite kasama ang isang prayer area na may computerized na carpets na automatikong nag-a-adjust patungo sa direksyon ng Mecca. At para sa pagiging kumpleto, mayroong isang reserbadong parking space para sa iyong Rolls-Royce sa loob ng eroplano. Kahanga-hanga, hindi ba? Kung sakali mang may parehong kaswerte ang Prinsipe Walid bin Talal at Prinsesa Amira, ang buong glamour sa paglalakbay ay nagiging isang karaniwang bagay. Ang estilo ng paglalakbay ni Prinsesa Amira Al Tawil ay nagpapamalas ng isang kakaibang halong kasalukuyan at kagandahan. Sa pagtawid sa langit, dala-dala niya ang isang pamana ng elegansiya, pinapakita na kahit ang simpleng paglalakbay ay maaring maging isang obra ng kahangahangang pangyayari ng luho. Mula sa kasiglahan ng araw-araw na paglalakbay ng Prinsesa Amira, ang Reyna Rania ng Jordan ay nag-uugat ng isang katulad na kombinasyon ng luho at impluensya na nagsisilbing isang simbolo ng kasalukuyang katanyagan. Ang Reyna Rania Al-Abdullah, ipinanganak na Rania Al-Yassin noong Agosto 31, 1970 sa Kuwait sa isang pamilyang Palestino, may isang kwento na inspirasyon at nakabibighani. Matapos magtapos ng kurso sa pangangasiwa ng negosyo sa American University sa Cairo, siya ay nagsilbi sa mga sektor ng bangko at teknolohiya bago siya napansin ni dating Prinsipe Abdullah ng Jordan. Ang kasal ay naganap noong 1993 at si Rania ay naging reyna noong 1999 nang umupo si Abdullah sa trono. Bukod sa kanyang imahe sa publiko, mayroong isang bahagi ng Reyna Rania na kahanga-hanga sa buong mundo. Ang kanyang magarbong estilo ng paglalakbay, tiyak na nararapat sa isang reyna, ay nagsisimula sa kanyang marilag na koleksyon ng mga sasakyan ng luho. Ang Reyna Rania at kanyang pamilya ay madalas na naglalakbay sa isang kombinasyon ng ilan sa mga pinakatanyag na sasakyan sa mundo. Nagpapakita ng kanyang maselan na panlasa at pangangailangan ng diskrusyon. Ang kanyang kahangahangang koleksyon ay sumasaklaw sa mga sasakyang maaaring ikamangha ng sinumang tagahanga ng mga sasakyan. Paunahan dito ay ang Rolls-Royce Phantom, isang paborito ng realesa Arabo. Kinikilala sa tahimik na biyahe at hindi mapantayang kaginhawahan, ang obra maestra na ito ay pinatibay ng bala at matibay na mga panel upang magbigay ng top-level na seguridad. Nakapagpupuno sa Phantom ang Bentley Bentayga, isang SUV na nagtutugma ng marilagang Britanyang kabihasnan sa katatagan ng off-road. Para manter un perfil diskreto, tiyak na nagbibigay ng eleganteng paglakbay ang reyna sa anumang teritoryo. Sa mga sitwasyong humihingi ng lubos na discretion, ang royal family ay pumipili ng Mercedes-Benz S600. Ang luxury sedan na ito ay bulletproof
ayon sa mga pamantayang militar. Nagbibigay ng proteksyon mula sa high caliber na bala hanggang sa pagsabog. Ang bawat detalye ng mga sasakyan na ito ay nadisenyo upang protektahan ang Queen Rania mula sa mga maiintrigahing titig, nag-aalok ng walang katulad na seguridad at proteksyon na dapat magkaroon ang isang monarka. Siyempre, hindi kumpleto ang usapan tungkol sa estilo ng paglalakbay ni Queen Rania nang hindi binabanggit ang mga pribadong jet ng Royal Family of Jordan. Ang Hashemite monarchy ay hindi nagtitipid pagdating sa pag-aasigurong ang kanilang mga paglalakbay ay maukarang at ligtas. Ang Royal Family ng Jordan ay nagtatamasa ng pag-access sa mga exclusive na eroplano tulad ng Gulfstream G650 at isang pinapersonalize na Airbus A340 na nadisenyo upang magbigay ng isang kakaibang kombinasyon ng kaluwagan, privacy at seguridad. Ang Gulfstream G650, halimbawa, ay kilala sa kanyang exceptional range at speed na madaling magpatuloy ng mga non-stop na biyahe, gaya ng mula Amman patungo sa New York. Ang jet na ito ay nagpapagsama ng katiyakan ng commercial aviation at luho ng isang pribadong jet na perpektong para sa mahabang biyahe at kritikal na misyon sa diplomasya. Meron itong mga modernong pasilidad tulad ng high-speed Wi-Fi, cutting-edge entertainment systems at isang gourmet kitchen na may dedikadong chef. Ang G650 ay tumutugon sa lahat ng pangangailangan na may estilo. Samantalang ang Airbus A340 ay nag-aalok ng isang kakaibang karanasan, may malawak na saloons, meeting rooms at advanced security systems. Sa pagbibigay prioridad sa seguridad, ang mga eroplanong ito ay may mga advanced na teknolohiya at sophisticated communication systems. Ang bawat flight ay maingat na inplano upang siguraduhing maximum na privacy at seguridad. Tulad ng pagbiyahe sa ere, si Queen Rania ay nagtatamasa ng mga eksklusibong biyahe sa pamamagitan ng mga luxury yacht. At sa mundo ng tunay na kasaganaan, wala nang hihigit sa yacht na Serapsa. Higit pa sa isang simpleng yacht, ang Serapsa ay isang tunay na palasyong lumulutang, isang obra maestra ng inhenyeriya at disenyo na itinataguyod ni Andrew Winch at binuo ng Devonport Yachts sa United Kingdom na may 269 talampakan ng purong sofistikasyon sa pandaragat. Ari-arian ng Hari Abdullah ng Jordan, itinuturing na isa sa mga pinakamalalaking 100 yacht sa mundo ang Serapsa. Noong 2010, ang Serapsa ay pumangalawa sa ika-55 pwesto sa isang listahan ng pinakamamahal na yacht sa buong mundo. Ito ay isang tunay na taguan para sa Royal Family ng Jordan. Nag-aalok ng tamang kombinasyon ng privacy, kaginhawaan at kasaganahan. Hindi lamang ang Serapsa ang kahangahangang sasakyang pandagat, kundi isang sagisag ng kasaganaan at elegansya sa karagatan. Sa kanyang mga elegante at marikit na design, ang maharlikang yacht na ito ay naging isang simbolo ng modernong royalty ng Jordan. Si Queen Rania, kilala sa kanyang walang kupas na kagandahan at walang kapantay na estilo, ay nagtatamasa ng privacy at payapang kasaganaan na hatid ng Serapsa. Maaari niyang masilayan ang kahangahangang tanawin mula sa malawak na decks ng araw, magpahinga sa mararangyang saloons o magkulong sa isang pribadong kabin kung saan bawat detalye ay maingat na pinlano. Ang bawat tela, bawat pagtatapos, bawat dampi ay itinataguyod upang lumikha ng isang mapayapang at marikit na kalagayan. Para kay Queen Rania, ito ay hindi lamang isang paglalakbay, kundi pagkakataon upang masaksihan ang pinakamahusay na alok ng buhay sa mga sandaling kapayapaan at pagmumuni-muni. Mula sa pandaigdig na elegansya ni Queen Rania, itinutuon natin ang ating pansin sa natatanging paraan kung paano pinagsasama ng Prinsesa Haya bint Hussein ang rafinadong kasaganaan na may malalim na paggalang sa kanyang kultural na mana. Ang buhay ng Prinsesa Haya sa Dubai ay tila isang kwento ng prinsesa
puno ng kayamanan, kapangyarihan at glamour. Anak ng hari ng Jordan at asawa ng isa sa pinakamayaman sa mundo, bawat galaw niya ay napalilibutan ng kasaganaan at grasya. Ngunit ano ang nagpapagawa sa estilo ng buhay ng Prinsesa Haya ng tunay na kakaiba? Hindi lang ito sa mga suot niya, sa mga marangyang okasyon na kanyang pinupuntahan o sa mga kilalang hotel na kanyang tinutuluyan. Ang kanyang paraan ng paglalakbay na kinakatawan ng eksklusibong pagiging elegante ay nagpapakita ng kanyang tunay na estado at pagpapahalaga sa kasaganaan. Kaginhawaan at privacy ay mahalaga para sa Prinsesa Haya at ang kanyang estilo ng buhay, jet set, ay nagbibigay ng kaginhawahan sa kanya ng parehong magiliw. Ang kanyang paraan ng paglalakbay ay marangya, ngunit walang kapansanan, kadalasang nagmamalaki ng mga tatak ng mga high-class designers at masasining na alahas. Ngunit ang tunay niyang pagnanais ay pagsilipin ang mundo, madalas sa mga luxurious na yacht. Madalas siyang makitang namamasyal at sumasakay sa ilang sa mga pinakamalulumbay na yacht sa mundo na may mga pool, sinehan at spa na nagbibigay ng di matuwaang kasaganaan. Ang malalawak na karagatan ay nagiging kanilang playground. Pinapayagan siyang makatakas mula sa mga hiling ng pang-araw-araw na buhay at mabakasyon ng lubusan. Isang kahangahangang halimbawa ay ang iconic yacht ng Dubai, dating pag-aari ng dating asawa ng Prinsesa Haya, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, namumuno ng Dubai. May habang 162 metro, ang yacht ng Dubai ay isang kahangahangang arkitektural na gawa na may 7 malalawak na mga deck. Sa loob nito, may 22 kwarto, kabilang ang isang marangyang master suite at 6 na VIP suite na kaya mag-accommodate ng hanggang 115 bisita. Ang mga interior ng yacht ay isang palabas ng kasaganaan. May mga detalye ng marmol at ginto, pinapaligiran ng mga marangyang amenities tulad ng sinehan, diskoteka, spa at pool. Isa sa mga pinakakakaibang at natatanging pag-aari ng Prinsesa Haya at ng kanilang royal family ay ang kanilang kahangahangang alagang hayop, isang kamelyo na nagkakahalaga ng kahangahangang $2. 7 milyon binili ng Sheikh Mohammed sa isang beauty contest ng kamelyo sa United Arab Emirates na nagbibigay ng bagong patak ng kasaganaan sa kanilang lubos ng marangyang estilo ng buhay. Ngayon, tara na't tuklasin ang nakakahanga at nakabibinging koleksyon ng mga mamahaling sasakyan ng Prinsesa Haya at ng kanyang dating asawa, isang flota na napaka-impresibo na magbibigay ng inggit sa sino mang manlalakbay sa sasakyan. Kapag mayaman ka tulad ni Sheikh Mohammed, bakit hindi magpahintulot ng ilan sa pinakamahalagang sasakyan sa mundo? Ito ang eksaktong ginawa ng pinuno ng Dubai. Una sa listahang itong nakakaaliw ay ang Bugatti EB110, itinatag ng 1991 at bihira ng kanais-nais. Kapag isa sa mga modelo ay lumalabas sa merkado, karaniwan itong ibinebenta ng mga $3.16 million sa auction. Gayunpaman, ang interes ni Sheikh Mohammed ay hindi lamang hanggang sa mga lumang Bugattis. Mayroon din siyang Bugatti Chiron na tinatayang nagkakahalagang 2.9 million at ang Bugatti Veyron na may halagang nasa 1.9 million. Bukod dito, ang koleksyon ni Prinsesa Haya ay hindi nagtatapos doon. Sa kanyang nakakaingganyong mga sasakyan ay kasama ang isang Mercedes-Benz G-Wagon, Rolls-Royce Phantom, Bentley Continental GT, Aston Martin 177 at Lamborghini Aventador. Kabilang din sa koleksyon ng isang Mercedes-Benz SLS AMG at isang McLaren P1 na may halagang $7. 1 milyon na pinaniniwala ang isang personalisadong bersyon GTR, isa sa mga pinakabihirang at kaunti sa nakikitang mga modelo sa mga auction. Isa sa mga pinakamahalagang piraso sa kanyang koleksyon marahil ay ang Ferrari Enzo
na tinatayang higit sa $2.8 million. Kilala sa kanyang purong lakas, nananatili itong isa sa mga pinakamatapang na natural na umiiral na sasakyan na kailanman nilikha na mayroong lamang 400 unit na ginawa. Sa isang nakakaimpresibong koleksyon ng sasakyan, ang koleksyon ni Prinsesa Haya ay isang pangarap. Bagaman ang kanyang mga paglalakbay ay pinupunuan ng luho, ang kanyang paglalakbay ay tinutukoy ng higit pa kaysa sa yaman lamang. Hindi siya sikat lamang dahil sa kanyang opulenteng pamumuhay o royal na mga koneksyon, kundi rin sa kanyang gawaing pagsusulong ng mga layunin at sa kanyang tibay sa harap ng mga hamon sa kanyang buhay. Sa kabila ng madalas na pagtampok sa pampublikong buhay ng Prinsesa Haya dahil sa kanyang royal status at mga personal na kontrobersya, may isa pang mayamang Arabing babae na nagpamalas ng kanyang sariling daan bilang isang beauty magnate. Pinatutunayan na ang kasaganaan at tagumpay ay hindi eksklusibo sa pagiging royal. Si Huda Kattan, ang pangalang naging simbolo ng kagandahan, kasaganaan at tagumpay sa negosyo, ay isang kahanga-hangang halimbawa ng isang Arabeng bilyonaryong self-taught na tumanggap sa mga pagkakataon at bumuo ng isang imperyo na kilala sa buong mundo. Ang kwento ni Huda Kattan ay puno ng pagtitiyaga, pagnanais at isang matalinong entrepreneurial mind. Ipinanganak sa Oklahoma ng mga magulang na Iraqi, lumipat si Huda sa Dubai noong 2006 upang pagtibayin ang kanyang karera bilang isang makeup artist. Hindi niya inasahan ang kanyang paglalakbay ay dadalhin siya upang maging isa sa mga pinakamayaman at impluwensyal na kababaihan sa mundo. Noong 2010, ginawa ni Huda ang isang matapang na hakbang sa paglulunsad ng kanyang beauty blog na agad na kumalabit sa pansin dahil sa kanyang mga eksperto na payo at mga tips sa makeup. Ngunit hindi lamang ang kanyang kakayahan ang nagpapaunlad sa kanya, kundi ang kanyang kakayahan na makipag-ugnayan sa isang pandaigdigang manonood. Noong 2013, inilunsad niya ang Huda Beauty, isang linya ng mga kagamitang pangkagandahan na nagdadala sa kanyang kasikatan. Mula sa kanyang kilalang mga peking pilik mata hanggang sa isang buong hanay ng mga produktong pang-makeup, ang Huda Beauty ay mabilis na lumawak, pinapalakas ng kanyang impluwensya sa mga social media. Ginamit ni Huda ang mga plataporma tulad ng Instagram at YouTube upang personal na itanghal ang kanyang mga produkto, itatag ang isang direktang koneksyon sa mga mamimili. Noong 2017, tinatansya ang halaga ng kanyang kumpanya sa $1.2 bilyong. Ginawa si Huda Kattan na isang bilyonaryong self-taught. Sa kasalukuyan, hindi lamang siya isa sa pinakamayaman na kababaihan sa gitnang silangan, kundi siya rin ang tinaguriang pinakamayaman na Arabing babae na hindi royal sa buong mundo. Alamin natin kung paano manipesto ang kasaganaan na ito sa kanyang marangyang pamumuhay. May isang net worth na lampas sa $500 milyong. Bagaman hindi siya namumuhay tulad ng isang tunay na Arabeng royal, ang kanyang koleksyon ng mga luxury car ay kahalintulad ng isang reyna. Si Huda Kattan ay may ilan sa mga pinakamahal at nakakaakit na mga sasakyan na maaaring hindi pa natin kailanman nakikita. Tingnan natin ang ilan sa kanyang paboritong modelo na palaging nakaparada sa kanyang garahe. Higit sa lahat, mayroon tayong ang impresibong Mercedes-Benz G63 AMG, isang sasakyan na kumukuha ng atensyon sa kanyang matapang na anyo at hindi may kakailang pagganap. Ang Class G ay matagal nang itinuturing na isang simbolo ng kasaganahan, ngunit ibinibigay ni Huda ang bagay na ito sa isang bagong antas gamit ang kapangyarihang ito. Kasunod nito, mayroon tayong isang kaibang hayop, ang BMW X5. Isang perpektong kombinasyon ng pagganap at praktikalidad para sa pang-araw-araw. Ang SUV na ito ng luho ay nag-aalok ng maginhawang pagmamaneho habang nagbibigay ng kamangha-manghang lakas.
Dahil sa mga advanced na katangian nito, intuitibong interior at superior na handling, ang X5 ay ang paborito ni Huda Katan kapag siya ay nasa galaw. Si Huda Katan ay mayroon din ng Mercedes Klase S. Pagdating sa luho at purong kaginhawahan, walang nagsasabi ng sopistikasyon kundi ang Mercedes Klase S. Ito pong pangunahing sedan ay higit sa isang sasakyan. Ito ay isang karanasan. Para kay Huda, ang Klase S ay nag-aalok ng isang santuwaryo ng katahimikan at pagpapakasawa, maging ito man ay papunta sa isang pulong o nag-e-enjoy ng tahimik na oras. Ito ang pinakamataas na ekspresyon ng kaginhawahan, estilo at inobasyon. At narito na ang di inaasahang biyaya, ang Rolls-Royce Cullinan. Kung akala mo na masisiyahan si Huda Katan sa pagsisimula ng 2 o 3 luho sasakyan, wala ka pang sapat na kilalang mabuti ang bilyonaryong pamumuhay. Sa isang matibay na halagang halos $350,000, masyadong mahigit kaysa sa taon ang kita ng kanyang brand, ang Rolls-Royce Cullinan ay sa kanyang sarili isang tanawin na dapat masilayan. Ang Cullinan ay isang SUV, ngunit tawaging lamang itong ganoon ay isang pagbibitaw. Sa kanyang ultra-refined na interior, world-class na craftsmanship at isang V12 na makina na nagbibigay ng walang pagod na karanasan sa pagmamaneho, ito ay isang Rolls-Royce sa lahat ng salungguhit ng salita. Ang kaharapang mahalaga at ang dipakundangan ng elegansya ng Cullinan ay nagpapakita ng kakayahan ni Huda na magningning ng hindi kailangang maging labis na pahalata. Ito ay isang sasakyang nagpapalabas ng kahalintulad at kaistigan, perpekto para sa mga taong marunong magtambal ng kagandahan at elegansya. Bawat sasakyan sa koleksyon ni Huda ay pinili ng mahigpit na may pansin sa bawat detalye. Mula sa mga sports car ng mataas na performance hanggang sa mga elegante SUV ng luho, ang kanyang mga sasakyan ay sumasalamin sa kanyang markadong personalidad at kanyang pagpapahalaga sa mga pinakamasining na bagay sa buhay. Para kay Huda, hindi lamang ito tungkol sa pagmamaneho, kundi sa pagtamasang lukso sa bawat liko at pagpapahalaga sa mga bunga ng kanyang walang kapag-urang paglilingkod. Kung nasiyahan ka sa bidyong ito, tiyaking i-explore ang iba pang mga card sa iyong screen para sa katulad na nilalaman.